Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Basag na basag ngayon mga kababayan yung kwento, yung script ni dating Congressman Mike Defensor na pinapakalat niya. Sige pa interview ni Mike Defensor. Pinapakalat po mga kababayan na si Orly Gutesa, yung witness na may peking affidavit na prinisenta ni Marcoleta sa Senado na nagturo kay Martin Romualdez na tumanggap ng mali-malitang pera. Ang sabi ni Mike Defensor, nasa proteksyonan niya ng mga Marines. Hindi nagtatago si Gutesa. Yan ang report ng DCRH ngayon. Nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na hindi nagtatago si Orly Gutesa kundi nasa ilalim ng proteksyon ng Philippine Marines dahil umano sa banta sa kanyang seguridad. Nag-react yung yung Philippine Navy, nag-react. Philippine Navy, pinabulaan ng nasa proteksyon ng Marine si Orly Gutesa. Wala man na niya sa proteksyon ng Marine si Orly Gutesa. Ayon kay Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, retired na si Gutesa mula pa noong June 30, 2020 at hindi nasaklaw ng Administrative Authority ng Navy. Gate pa ng ahensya, anumang aktibidad niya o pakikisalamuha ni Gutesa ay ginagawa niya sa kanyang personalidad o personal na kapasidad at wala nang kinalaman ang Marines sa kanyang mga personal na gawain. Tapos, nasaan si Gutesa? Ito yung sabi din ni Ping Lacson, post na niya mga kababayan ngayon. As per verification made with the Marine Commandant Major General Vince Blanco, PMA 91, Class 91, to fellow Cavaliers, Gutesa is not and has never been under their custody. How much more fakery can we take? Sabi ni Ping Lacson. Sabi ko sa inyo, basag na basag po ang script ni Mike Defensor at kampo ng mga Duterte. Ito pa, mula na mismo kay Browner, tiniyak ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner na hindi nila itatago si Orly Gutesa, isa sa mga nagsalita sa anomalya sa flood control. Ayon kay Browner, wala siyang personal na kaalaman tungkol sa impormasyon ni dating Congressman Mike Defensor na nasa pangangalaga umano ng Philippine Marines si Gutesa. Gate niya, hindi nila itatago kung naroon nga ang Senate witness. Tutulungan pa umano nila ang korte o ahensya na ilabas ang mga testigo para makatulong sa investigasyon. Retirado na si Gutesa kaya wala na rin silang kontrol dito. Nauna nang itinanggi ng Philippine Navy na hawak ng Marines si Gutesa. Ano kayo ngayon? Ito yung interview mga kababayan ng Billionaire News ni Pinky Wed kay Mike Defensor. Pakinggan natin. Right. Where is Sergeant Gutesa, sir? Okay, right after, nung nagginagawa yung affidavit niya, ang isa dun sa mga pinalagay namin, pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng Witness Protection Program. So, nandun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ako ng Witness Protection Program, after, nung nagginagawa yung affidavit niya, ang isa dun sa mga pinalagay namin, Ulitin natin. pinalagay ko sa kanya is, Napaubo kasi ako. Protection Program. So, nandun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ako ng Witness Protection Program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya, huwag na po. Ayaw na niya. Ayaw ko na. Tapos sabi, ayaw mo ba kahit Senate custody? Huwag na po, ayaw ko na makadistorbo. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama niya sa Marines. Mula doon sa Senado, dumiretso na sa Marine compound. So next that chinek ko, kamusta na siya? Asa na siya? Nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinupkup ka agad. But eventually, inayos din nila na, siguro para hindi ma-endanger din yung family, inilayo kay Gutesa na itinago din nila. Ang Marines ang nagtago sa pamilya. Yes. Okay. Yes. At hiniwalay kay Sergeant Gutesa. Hanggang ngayon nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Is that so, sir? Wala nga. And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? So, ako naman na bigla, tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Sino Sabi po tinawagan niyo?
Si yung, Gutesa? yung media. Sabi ko, saan ang galing to? Then he mentioned a governor's name. Galing kay governor ganito po. So medyo nag-ano na ako na hindi to fake news or walang pinanggagalingan na parang nagchichismis lang. So immediately, tinawagan ko yung contact ko sa kanya, pakicheck naman. So, chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag. Sabi niya, Sec, walang problema, safe siya, pero totoo. May nahuli ang Marines na umaaligid sa kanya. Hindi namin alam kung ambush, hindi namin alam kung stakeout. Sorry, sir. You said he's in the compound of the Marines. Yes, He has been there. he has been And there. then now somebody had actually called you, told you, somebody from the media, that he was ambushed. Yes, And then now you're saying that yung contact niyo po sinabi na may umaaligid sa kanya sa Yes. Marines? yes, Sa somewhere down compound doon. ng Marines? Yeah. Di ba yung marine area, I mean, malaki naman yun eh. Yeah. Tsaka may... So, hindi ko alam. They have to verify that. The Philippine Marines would have to verify that. Pero maganda naman kasi, kaya ako nagustuhan, sabi kagad, nasa kote ng Marines, nahuli nila kagad. So sabi ko, May okay, umaaligid sa kanya. may maligid sa kanya. I do not know kung sino yung tao. I do not know kung... Walang ganyang kwento po. Definitely Marines yun, no? Kasi kilala naman nila lahat ng mga kasama nila. And kung ano yung intent, hindi ko rin alam. Would it be fair or right to say that the Marines is behind Sergeant Gutesa and his testimony, sir? No, definitely not. If at all, kasi yung iba kasi sinasabi, baka nakuha na si Gutesa ng mga taong ayaw siya magsalita. Baka, sabi ko, I doubt eh. Kasi ang feeling ko sa Bangga kababayan yung sinasabi niya, ibig mong sasabihin, inambo si Gutesa sa kamay mismo ng Marines? Sa Marine compound mismo? Bangga mga kababayan. Talagang pag ang script, gawa-gawa lang po. Talagang madali na mahuli po. Iharap ninyo sa Senado, pabalikin ninyo. Kasi ang sabi ni Ping Lacson, iimbitahin uli si Gutesa. Kaya sabi dito nang nag-react, ayusin mo ang kwento mo, sir. Parang salaysay din ni Gutesa, piki ang notaryo. Paano maambos? Nasa Marines ikanyo. Sinafety sa Marine compound pagkatapos maambos. So gusto ninyong palabasin, inambos ng kapwa niya Marine. Di ba? Di ba dapat, yung mga Marines, kasi dati siyang Marine, kaalyado niya, bibigyan nga siya ng proteksyon. Dapat, kasi mas may tiwala siya sa mga Marines. Kaya lang, sabi ng Philippine Navy, wala sa kanilang proteksyon itong si Orly Gutesa. Yan malinaw yung statement po ng Philippine Navy. Spokesperson si Captain Marisa Martinez. Retired na niya si Gutesa mula pa noong June 30, 2020 at hindi nasaklaw ng Administrative Authority ng Navy. Itong si Gutesa. Nag-verify din si Ping Lacson. Kinausap niya si Major Vince Blanco, Marine Commandant. Si Gutesa niya is not and has never been under their custody. Yan ang nakuhang information ni Ping Lacson. Kaya sabi ni Ping, how much more fakery can we take? Booking na po yung script niya, Yung script ni Mike Defensor na pinatulan mga kababayan. Halatang magkasabwak. Latao ni Digo. Pinatulan ni Marcoleta. Ano kayo ngayon? Paano ninyo ito ipapaliwanag? Mismo nang si General Browner ang nagsabi, hindi niya itatago ng armed forces si Gutesa at tutulungan pa nila yung korte o ahensya na ilabas ang mga testigo para makatulong sa investigasyon. Booking na booking mga kababayan ang script ng kampo ng mga Duterte. Tapos may bago na naman po na sinasabi si Mike Defensor. Yan Sabi dito sa report ng Billionaire News, ngayon pa lang former Anak Kalusugan Representative Mike Defensor has accused later Representative and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez and resigned ako Bicol Representative Elizalde Co. of attempting to discredit former Marine Technical Sergeant Orly Gutesa, who testified against the two in the Senate Blue Ribbon Committee's investigation into the multi-billion peso flood control fiasco. Anong i-discredit na? Ang nag-discredit kay Gutesa, siya mismo, kasi hindi siya familiar ng affidavit na in-execute niya. Mas familiar pa si Marcoleta.
Di ba po? Talaga kayo. Yung mga sarili ninyong kagagawan, iaakusa ninyo sa iba. Parang si Digong, inaakusa yung Marcos administration sa kasong pinakaharap niya sa ICC. Wala mang kinalaman doon yung ating Pangulo. Ang nagkaso sa kanya, yung mga pribadong complainants na na-AJK yung pamilya. Tama po? Tapos ituturo, sisisihin yung ating Pangulo. Walang kinalaman sa kaso ni Digong, kahit kay Sara, yung sa impeachment, wala mang kinalaman doon yung ating Pangulo. Ngayon naman, dito kay Gutesa, dinidiscredit daw. Si Gutesa mismo yung nag-discredit sa kanya, sa kanyang sarili po. Kasi hindi siya familiar ng affidavit. Tinuruan pa nga ni Marcoleta. Recorded, malinaw na malinaw. Oh. Paulit-ulit na tayo nito. Tawanan tuloy yung mga tao doon sa hearing. Sa pagmamadali, kung ano yung nakasulat yung nababasahin mo. Di ba? 20. Paragraph 20. Paragraph 20 niya. So, nag-discredit po kay Gutesa, sarili niya. Malabo itong sinasabi po ni Mike Defensor. Yung sabi ni Mike Defensor sa interview ng Billionaire News, kung ano man yung pagkakamali doon sa notaryo, yun naman ay nagamot na ng si Gutesa ay nagpunta ng Senado at nagkaroon ng under oath statement. Binanggit niya yung mismong balangkas nung kanyang salaysay. It's there. Yan din yung lumalabas doon sa under oath statement niya sa Senado, sabi ni Defensor. O ngayon, ang tanong Mike Defensor, bakit kinaumagahan hindi sumipot si Gutesa para matanong ng DOJ? At nag-seek, sabi mo, ng proteksyon sa Marines, sa Philippine Marines. Lumabas na wala man sa Philippine Marines si Gutesa. Ang tanong, nasaan ngayon? Ikaw ang sabi mo ang may alam eh. Kasi nakakausap mo. Ilabas mo si Gutesa. Kasi pag may nangyaring masama kay Gutesa, kayo ni Marcoleta ang mananagot niyan. Di ba? Kayo nag-present sa Senado. Pagkatapos kayo nag-claim na nasa proteksyon ng Philippine Marines. Sinabi ng Philippine Navy at saka ng Armed Forces. Pati yung Marine Commandant po. Nagsalita na. Wala niya sa amin. Hindi man niya pumunta dito sa amin. Kausap ni Ping Lacson, no? As per verification made with Marine Commandant Major General Vince Blanco, through fellow cavaliers, Gutesa is not and has never been under their custody. Ganon din ang sinabi ng Philippine Navy at saka ng Armed Forces mismo, ni General Browner. Saan ninyo tinatago? Ang masamaan niya niyan, Mr. Maravillas, kung pinatahimik na si Gutesa. Yan lang po. Responsibilidad yan. Pananagutan ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta. Tapos sinabi niyang inambos daw. Paano inambos? Inambos doon sa sa compound ng Philippine Marines. Ano ba? Pagkatapos nagpakalat ng fake news yung mga DDS influencers, pati daw si Marcoleta, baka konektado doon yung kwento. Inambos, inapag-alaman, fake news. Nakita na ninyo, ang script nila, parang may masamang intensyon mismo na diretso ng patahimikin si Gutesa kasi nabuking yung taking notaryo. Di ba? Sabi pa dito sa report ng Billionaire News, despite the decision of Executive Judge Carolina Icasiano Season of Manila RTC Branch 18, Defensor said Espera's claim should still be investigated to determine who may have pressured her to make such a statement. Ang interes ko dyan is to know who is behind the pressure doon sa notaryo to make her say it's fake, to make them claim in the court na peke to kasi di ba, it's a way to discredit Sergeant Gutesa. Bakit mo gagawin yung ganon? Nakita po, pinablish ng ABS-CBN, yung notaryo, nakita ng abogado ni Atty. Espera na siya yung nakapirma, biglang nag-react. Hindi niya ako nagpirma niya. At napatunayan sa RTC ng Maynila na piki nga yung pirma ni piki nga yung pirma ni Atty. Espera. O you see, so ang dapat imbestigahan, si Gutesa at saka si Marcoleta.
pati kayo po, kasi kayo nagharap kay Gutesa as witness. Binabaliktad ni Mike Defensor, dapat daw imbestigahan si Atty. Espera. Si Atty. Espera nga yung nagreklamo kasi piniki yung notaryo niya. Kayo ang dapat imbestigahan kasi kayo yung nag-present ng affidavit si Gutesa, tapos kayo yung nagdala kay Marcoleta kay Gutesa. Tama po? Kayo ang dapat imbestigahan. Sabi pa niya dito, when asked for clarification, defensor said, ang tingin ko talaga someone forced them to stop them to say na huwag mong i-claim yung signature na yan. Espera should have said na hindi sa notary service talaga namin yan, naka-register yan, nasa records namin yan. Pero to say and to claim na falsified yung aking notarial service, medyo malicious para sa akin yon. Medyo inaangguluhan nila yon. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa totally mali, totally falsified. May desisyon na yung RTC Manila. Questionin mo yung RTC Manila. Di ba? Napatunayan na po na peke. At dinisown ni Atty. Espera na pirma niya yon. Kaya sabi pa dito, asked who he believed was behind the supposed smear job, defensor replied, well, of course, si Kong Saldico. I'm sorry, kaibigan ko siya, pero ito para sa bansa ito. Itong mga nangyayari, nagkamali, and siyempre si Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung dalawang taong binabanggit niya eh. Walang rason na ismear si Gutesa. Siraan siya. Siya yung sumira sa testimony niya eh. Sa kanyang affidavit mismo, sinira niya. Kasi hindi man niya pinanotaryohan ng maayos. Ang pumirma sa notary, sa kanyang affidavit, na nakapangalan na Atty. Espera, piki pala yung pirma. So, madaling sabi, si Gutesa ang, kung si Gutesa yung nagpanotaryo nyon, di siya mismo yung nagpiki ng pirma ng notaryo. Yan kung siya mismo. Or baka si Marcoleta ang gumawa. So hindi magkakalayo po kasi siya yung nagpresenta. Kaya nga po sabi ng isang abogado, dahil na-found out na yung notaryo, peke, pwedeng pa makasuhan ng perjury itong si Gutesa. At kasama sa pwedeng makasuhan, mga kababayan, si Marcoleta. Siya kasi yung gumamit eh. Present niya sa Senado. Kita ninyo, mga kababayan. At malamang pati si Mike Defensor, mga kababayan. Siya nagdala ng witness na fake yung notaryo sa testimony. Siya yung nag-introduce, mga kababayan, kay Marcoleta. So silang tatlo ang makakaso at dapat imbestigahan ng maigi, mga kababayan. Binabaliktad ni Mike Defensor. Tapos sabi dito sa balita, sabi ni Marcoleta, si Gutesa daw, most credible witness in flood control probe. Paano naging most credible ang testigo po ninyo na fake nga yung notaryo? Hindi familiar sa affidavit, mas familiar pa kayo. Di ba po? Mga idiot lang po ang mapapaniwala ninyo sa ganyang kwento. Ngayon, kung talagang most credible sa inyong paniwala, present ninyo uli sa Senate probe, sa Blue Ribbon Committee si Gutesa. At saka, dapat siyang mag-appear sa DOJ para ma-examine yung kanyang mga testimonies at yung kanyang affidavit. Tama pa, huwag sa puro kwento. Yan sabi ni Marcoleta, why are we allowing ourselves to be swayed into other directions? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Because Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, in the safety, in the security of his family, sabi ni Marcoleta sa interview ni BNC host Edwin Lacerda and Trixie Cruz Angeles. Paano naging credible ang testigo na hindi familiar sa kanyang affidavit? Doon pa lang sa peking notaryo, tapos na siya doon. Durog na kaagad yung kanyang credibility as a witness. Falsos in uno, falsos in omnibus. Alam mo yan kasi abogado ka. Yan ang legal maxim. Falsity in one, falsity in everything. Huwag kami Marcoleta.